Ayan, good evening po sa lahat. Actually, natayo na sana ako kasi parang na-feel ko na si Casey ba ang pupunta sa akin o ako ang pupunta sa kanya dito. So, nag-decide na rin ako. Ayan. So, ako po si Fatima, si Imang, high school classmate, friend po ni Casey. One thing that I can see siguro is yung how you know Casey is similar to us. It's just only goes to show na pareho siya kung paano mag-train ng mga friends niya. Kasi ganun din po siya sa amin, open din sa family niya, nakakapasok kami, kung paano kayo tinanggap ng family nila, ganun din po kami, kung paano nila tinanggap hanggang rooftop. Marami kaming memories ni Casey very active ang aming high school life. Nung nabalitaan ko yun, it's a mix of happy and sad siguro nung nalaman ko about sa kanya. Siguro, sad kasi of course, wala namang may gusto na mawala si Casey, ano? Pero siguro on the other side, happy ako kasi I had a chance to continually communicate with him kahit na hindi kami nakikita in person. And nung nalaman ko yun, una kong ginawa is binalikan ko yung mga messages namin. So sabi ko, thankful ako kasi hindi man kami nakikita in person, but we communicate constantly sa lahat ng mga milestone namin sa buhay namin. We always do exchange chats, throwback sa mga nagagawa namin. So, very active kami yung high school lahat pinapasok namin. So, sayaw, kanta, iyakan, aktingan, tapos kahit slogan making, declamation, lahat yan ay papasukin namin. So, minsan pagka sa isang araw sa program sa school, 3 o'clock yung sayaw, pero yung 2 o'clock slogan making, minsan naman yung declamation, tatakbuhin namin noon. After ng declamation, takbo naman kami sa dance. So, ganun ka-active ang buhay namin. And, katulad ng story kanina sa Star Circle, nung pagkatapos ni Nats and Hazen, actually kami dalawa naman yung sumunod na pumunta doon. Ganun ka, desidido ang buhay niya para mag-artista at hinakot niya ako, sinama niya ako. Siguro kasi doon sa part ng high school namin, partners din kami when it comes to acting, sa pagdadrama, sa lahat ng mga activities doon, no? Funny moment namin na natatandaan ko. So, usong-uso yung Star Circle, sila Eric Gonzaga pa na kapanahunan noon. So, gusto niya na makapasok. So, pumunta kami sa ABS. Tapos, maaga-maaga, hindi kami marunong gumamit ng LRT, MRT, pero nakarating naman kami. Pagdating doon, may pila. Pumila naman kami. Hanggang alas 3 na, hanggang alas 4 na, 6 o'clock na, nakapila pa rin kami yung flow. Hanggang sa makarating kami sa loob, dumaan na kami sa camera, kailangan mag-i-smile ka, doon pa lang kailangan mag-register na yung mukha mo. Hanggang sa nakapasok namin sa auditorium. Kaya sa auditorium, nakita namin may pinapakit na sa stage. Tapos, hindi pa Star Circle yung pinilahan namin. Singing contest pala yun. Kasi pumunta kami doon, basta akala namin pila ng Star Circle. So sabi ko, ay bakit talaga hindi pa naman kami kahit hindi naman kami singer. I mean, si Casey, mahilig talaga siyang kumanta, no? Pero during those days na high school, nandun yung passion niya sa pagkanta. Pero I may say na hindi naman talaga pang professional level pa nung high school kami, no? Kantahan. So nagtingin na kami, paano ba tayo nito? Nagagawin, akala namin kasi diba sa Star Circle, very flexible Pwede kala mo, iiyak ka lang, magdadance ka, kala namin okay na kami doon. So, to cut the story short, umuwi kami luhaan. Pero, nandun pa rin yung determination niya. Hanggang sa lahat ng milestones sa buhay niya, nagkaroon siya ng car, updated din ako, nagbumo siya, nagla-live siya sa buko. I'm not sure if you're even aware of that. Nakafollow din ako doon. Kapag naka-live siya, magsisend siya ng message sa akin, nakanood ako ng buko niya. So, lahat ng nangyayari sa life niya, and thankful ako kasi siguro, basahin ko lang yung part na nag-exchange kami ng chat. And this is not only goes siguro para sa akin. Ang sabi niya is, sobrang na-enjoy niya yung high school life. And ang sabi niya doon ay, ine-treasure niya daw yung high school life kasi sobrang naging masaya doon just because of all the activities, practices, lahat ng bonding natin. And alam ko yung message is just not only for me. Sa buong klase namin yun na talagang naaalala ko pupunta kami sa taas ng palengke para magpa-record lang ng song na 5 pesos. Kailangan limited ang kanta namin kasi nag-aaway kami dahil sa isang cassette, ilan lang ang kanta doon. So hindi dapat lahat ng gusto namin. Eh,
So kailangan, pareho kami doon, dapat meet halfway kami, so ipapa-record namin. So, ang dami namin memories na talagang masayang balikan. Naranasan namin na mag-cheering squad. At, ano ba to, isa-isang kawayan, ihagis-hagis para lang sa school activity namin. Kapag si Casey, totoo yun eh. Pag si Casey, pag nag-perform, bigay todo siya. He always make sure na he will do his best. Wala siyang kiber, wala siyang hila na may nanonood dito, may something. Basta pag nasa stage na siya, artista na siya. So full effort na lahat din ang ilalabas niya. So, ang dami namin memories, nagpapasalamat ako. Nung nakita ko siya dito, ayoko siyang pa-remember dito eh. Kasi mas gusto ko yung face na, yung very live na mukha niya na always na ma-remember ko. Until last year, nung nagkasakit siya, we still continue to communicate. Natutuwa nga ako kasi nag-open up talaga siya yung struggles niya. Even during the medication sa bahay, nag-open up siya and nandun kami para encourage ko siya. I always send him a message na to always pray, and sabi ko nga, your life is just not just about being sick, but it will also be a testimony. So I hope na today it might not be a good reunion for all of us, but I'm happy also to hear na sa buhay niya maikli man yun, pero marami naman na-touch si Casey. Thank you, Miss Fatima. O, di ba? Ngayon lang, alam mo,